every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let endless praise resound. Every night And day. and with no delay, let endless praise resound to you. Amen! Isang palakpak naman dyan! Grabe naman, ang ganda-ganda ng kanta. Napakalungkot natin. Mga kapatid, pwede po tayo umupo dito. Bakit parang walang nakalagay dito? Wala mo lang umupo. Wala po itong sumpa. Lahat ng place dito, lahat ng pwesto. Pinagpapala, mas maganda nga po pag nasa harap eh. Pwede po ba tayo lumipat? Yung mga nasa likod? Sige po, lipat lang po tayo. I-usher lang po natin yung iba. Dito po, mas maganda po dito, promise. Makikita nyo po. Ha? Isang area na lang gusto mo. Sige, lipat po para balanse. Nako, yan tayo eh. Medyo may kabigatan na dito. Lulubog na yung bangka natin, no? Lipat po tayo. Ayan. Lipat po tayo. Para mas nakikita nyo rin po ng malinaw yung projector natin mamaya. Ayan po. Sige po, i-usher po natin na ating mga kapatid. Sige. Ayan. Kasi po yung mga nasa hulihan po, yan po yung mga upuan ng mga latecomers. At yung mga maaaga, may pagpapala po dyan. Diba? Amen, amen. Sige, pwede po tayo mo po. Amen. Sige, isang ang palakpak. Bakit parang tinatamad? Grabe. Alam niyo po ba, ang TV ngayon, sino yung palaging palabas? Sino? Si Papa. Oo. Si Papa, si Pope, di ba? Nakaka-bless din si Pope. Kasi sabi niya, hindi daw siya yung dapat. Kasi parang, sabi niya, hindi, mga tao di ngayon, lahat ng tao, kaya nga walang traffic kanina eh. Kasi lahat nagpuntaan sa Maynila. Akala ko nga rin, kayo din nandoon. Pero mabuti, nandito kayo. Amen. Oo. Diba? Dito, hindi lang si Papa ang makikita nyo, si Papa God. Alam mo yan. Si Daddy God ang makikita natin ngayong araw na to. Sige nga po, sino yung gusto magpatotoo para ngayong hapon? I-lift up naman natin yung kinanta natin kanina, Endless Praise, di ba? Resounding. Ay, ayan si kapatid. Sige pa na, po kayo dito. Wow! Ano po bang pangalan ninyo? Erlinda Francisco po. Taga saan po kayo? Nganiban. Saan po yung Panganiban? Sa Rainbow po. Rembo. Ilang taon na po kayo, Nay? 52. Yung 52. Sige, ano po ba yung gusto natin ipagpasalamat sa Panginoon? pagkamatay. Tawag ko po. Yung, yung mahigit po isang linggong, yung nandun po siya salamat po sa lahat po nakikiramay sa amin, hanggang hinatid na po siya. Yung binigay pong yung panahon ng Panginoon na yung maaliwalas pong panahon. Maraming salamat po sa lahat pong pumunta po, nakikiramay po sa amin lahat. At magbigay po niyang lakas loob po sa amin na kahit po ako lang pong balakad sa lahat ng mga kailangan po sa niya para lang po may living po. Nakakaraos po lahat po. Kaya ang laki ko po ng pasalamat po sa lahat po kila Pastora, lahat po sila Pastor Ayan, sa lahat pong yung mga kapatid, mga Pastora, sila Pastora po. Kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa na hindi tayo tutulungan ng Panginoon dahil yun lang pong sabi ko, kapag lumalakad ako, sabi ko, alam ko pa naman po, Panginoon nga, nandyan kayo, hindi nyo kami papabayaan hanggang matapos yung problem na yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang po. Gusto ko, hindi, para lang po maintindihan po namin yung patotoo ninyo. Ano po bang kinamatay po ni tatay? Yun lang po yung nanonood po siya ng TV na sobrang
saya po niya doon sa basketball pong pinanood niya yung San Miguel at saka Alas. Ay, alam na, yung mga sobrang saya dyan sa basketball, Alaska versus San Miguel, ito, baka itong mangyari, mag-ingat. Kaya, nung inano ko po, nung nakita ko siya na sobrang saya, palakpak siya ng palakpak, sabi niya, yun, narinig ko na pang inubo-ubo ko na po siya. Ano sabi ko, bakit? Sabi niya, hipuin mo yung dibdib ko, sabi mo, pagalingin ako. Sabi ko, sige, sa pangalan ni Jesus, magaling ka na. Ako sabi niya, sige, lumagluwag na yung hininga ko. Tapos, ano na, tuloy-tuloy, sabi ko niya, dizinggil daw po siya. Sabi ko, sige, punta tayo sa ano. Sabi niya, hindi, sa ano na lang, yung, ano nga po. Tapos, sabi ko, ano? Sabi niya, parang may lalabas daw. Sabi ko, tapos, sabi ko, ano? Sabi niya, mamaya. Yung, Tinapos pa rin po yung basketball. tapos yung overtime, hindi niya napanood dahil yun. At nag-overtime pa. Hindi na, anong Miyerkules po, yung ano, yun Ito lang po bang Miyerkules na to? po, no, yung 7 po. Yun lang po sa sobrang tuwa po niya. Ang kinamatay po sa sobrang tuwa, ano po, inatake? Ano po bang team niya? Alaska, San Miguel? San Miguel po, Ay, alam na. Oo, yung mga sobrang natutuwa po dyan sa San Miguel at sa Alaska na game. Ano bang game ngayon, bebe? Game 6. Oo, ingat-ingat din po pag may time, no? Ang kasiyahan po talaga natin, wag po natin i-focus sa basketball. Ang tunay na kasiyahan ng gagaling sa Panginoong Diyos na buhay. Tama po ba tayo? Ay, ano pa po ba ang malulay nating lesson dyan? kasi po ano, yung sabi ko, naku, parang si Papa Jesus nag-last supper pa po eh. But ano po ibig sabihin nung Papa Jesus may Last Supper? Yung ano po, di po ba, bago po siya nag-ano noon, di ba, nung Bago namatay, nakapag-supper pa. pa po kami. Kaya nga sabi ko, ano ba yan? Meron din ba siyang huling habilin? Wala po. Okay. So, ano po yung pagising po niya? Wala na. Wala na. Yung ano po, yung oras na po noon, alas mga 9:30 po siguro yun. Ayun na po, yung oras ng inatake siya, diretso. Tapos nung dinala namin sa ospital, sa SGS, wala na ano. Alam ko po talaga na wala na siya nung binuhat siya ng ano, yung mga kapitbahay namin. Hindi niya na po nakita yung Game 6. Sayang. Ano, yung overtime lang po. Ay, overtime. Sino bang nanalo doon? Grabing kasiyahan. Opo, na ibigay ng basketball. Ano po niya? Yung San Po niya. Pero ang pinapapatuto niyo po, marami pong tumulong na. Una-una po yung weather, sabi niyo po kanina, no? Kasi hindi umulan. Pangalawa, marami pong tumulong sa inyo, yung taga-Rema at yung mga pastors. Tama po ba? po sila po ng mga kapitbahay po namin. Salamat po sa pakikiramay po nila sa lahat. Sa inyong lahat po dito po. So, ibig po niyo sabihin, Nay, byuda kayo ngayon. Ay, ganyan talaga po kasi nandoon na po siya, nauna na po siya. Wala naman po yung magawa dahil pinahiram lang po sa atin yung ating buhay eh. Naghahanap po ba kayo ng isa pang asawa? Hindi ko po alam. Open! Ayaw, hindi niya po tinasara ang pinto. Ayan ha, dun sa mga gusto po. Ilan taon po ba na kayo? 57 po. Wala pang 60, di pa senior citizen. Kaya-kaya pa. May anak po ba kayo? Andito po, ang iba po, ang dalawa po, sabi, umuulan po kasi nasa Pasig po, sa kanya sa Tumana. Eh, sabi nila, pupunta daw po sila. Hindi ko lang po alam itong oras nito po, kung dadating po sila. Ilang taon na po ba kayo magkasama? Mga 30 na po. Ay, 30. Talagang nilooban ng Panginoon na bigyan kayo ng 30 years na pagsasama. Glory to God! Amen! Oo. Maraming salamat sa basketball, di ba? Oo. Grabing kasiyahan ang inabibigay ng basketball talaga, no? Oo. Iba nga, pupunta pa talaga sa... Bibili pang ticket, no? Manonood talaga doon, eh. Oo. Pero mas grabing kasiyahan ang ibibigay sa atin ng Panginoon pag nandito tayo sa kanyang sanktuaryo, di ba? Mabuti nang maatake sa puso na nandito sa church at nagpupuri sa Panginoon kaysa sa TV, di po ba? Ay, ayan tayo. Walang umiimin. Yung iba hindi basketball. Yung iba, telenovela. Alam natin. Oh, sino pa po ba yung gusto pa pong magpatotoo? Wala po? Pupunta po ako dyan. Ito na po ako. Sa? Dalawa. Saan yung gusto? Dito? Dito, doon. Pipili ako. Yan na ako. Sino po ba yung gusto magpatotoo? Wala pong sapilitan dito. Sino po ba? Nay! Kayo, suki talaga kayo paghapon eh. Di ba po ba? Nabibless nga po ko sa inyo kasi kahit po matanda, hindi niyo po alam yung mga kinakanta. Pero nagpipraise and worship kayo sa Panginoon, di ba? Sige nga po, tayo po tayo. Ano po ba yung pinagpapasalamat natin ngayong taon? Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kagalingan binigay niya sa akin na kahit na may sakit ako ay merong
Hindi pa rin niya ako pinababayaan. Diabetes po. Pero, kahit pa paano po nakakaano pa rin na bibili ko pa rin yung mga, nabibigyan pa rin ako ng mga, maintenance, gano'n. At nagpapasalamat din po ako sa aking anak na nandito sa Reg. Si Jess Gaston. Nandun po sa baba. Nagbabantay. Kasi po, nagpapasalamat po ako dahil binigyan po siya ng pagkakataon na mapabilang dito sa Rema. Amen. Yes. Hindi po, bali work, na po siya dito, workers. Yes, thank you. At nagpapasalamat din po ako sa sagip na binibigyan ng tulong ang aking mga apo. Salamat po sa Panginoon. Amen. Ang daming pasasalamat, di ba? O, unay sa kagalingan daw ni nanay na on process na, di ba? Na papagaling po niya sa diabetes. Pangalawa, yung anak po niya na nag-minister na sa church, worker na sa church, ibig sabihin, committed na po siya sa pagsuserve sa Panginoon. At ang huling-huli, salamat sa Sagip Eskwela kasi yung kanyang mga apo ay miyembro ng Sagip Eskwela. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Dito po kaya, meron po bang gusto magpatotoo? Magpasalamat? Meron po ba kayong prayer request? Sa gusto ipag-pray? Kayo po na, gusto niyo po ba? Huwag po kayong matakot. Para po ito sa i-encourage. Ako, every time na may nagpapatotoo po dito, na-i-encourage po ako kasi iba po yung ginagawa ng Panginoon dun sa buhay nila. Kasi lahat naman po tayo dito may pinagdadaanan, di ba? Pero the fact na nakakapagpatotoo tayo, ibig sabihin, tinataas natin ang pangalan ng Panginoon na talagang meron siyang ginawa sa buhay natin. Amen po ba? Meron pa po bang gusto magpatotoo? Ayaw na po? Promise? Last chance. Ito na po yung chance nyo ngayong araw na to. Wala na? O sige, tayo na po tayong lahat. Di ba? May isa na, bibingo na, di ba? Etong araw na to, di ba? Wala man dito si Pope, pero nandito si Papa God, di ba? Ang gusto ni Papa God, makita niya tayo na lahat tayo nagpupuri sa Panginoon. Pwede po ba nating i-flash yung Jeremiah 29, isa sa mga favorite verses ko? Jeremiah? Ako ba dapat? Jeremiah 29 verse 11 hanggang 13. Sige, sabay-sabay nga po nating sabihin. 1, 2, 3, go! Thought peace and not of evil, to give you a future and a hope. Next. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Amen. Sige pa po. Ang sabi niya? And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Ang gusto ng Panginoon, all of our heart. Sabi niya doon, no, sure enough daw, you will seek me and find me. Lahat daw ng 100% na ibibigay ang puso sa Panginoon ay makakakiniig niya at makikita niya ngayong araw na ito. So tayo pong lahat ay kasama dito sa sinasabi ba ni Jeremiah? Amen! So, wag po tayo mahiya. Pwede nating taas ang kamay natin habang nagpipraise and worship. Sige nga po, pasubok. Ayan. Pwede na po natin ipalakpak. Pwede na tayong sumigaw. Ayan, dapat makikita natin yan mamaya. Amen po ba? Ready na po ba tayo? Amen! Diba? O, multitasking para sa Panginoon yan. Palakpak din tayo. There's never been a better time to praise you for everything I've done. Oh, made up my mind, I'm gonna praise you
Sisigawan natin ang kabutihan ng Diyos. Come on, let's come up to the Lord. And let's all celebrate. I wanna scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Yeah. Muli po nating awitin. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. Hallelujah. Nothing and no one comes. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Everyone, come on, let's all sing. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are Come good. on, church, and I'll shout because you are good. You are good. Muli natin gawin yan. And I'll sing because you are good, and I'll dance because Oh, sisigawan. and I'll shout because you are good. Amen. You are good to me. Ulitin natin. And I'll sing because you are good. Sabi niyo, And I'll dance you will dance. you Now are let me hear you good. shout. I'll shout. You are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are Muli, good. let's shout. I'll shout because you are good. You are good to me. Oh yeah. You are good to me, Lord. Oh, we'll sing of your goodness, yeah. You are so good. With a cry of praise, my heart will proclaim, you are good. You are good. And in the sun or rain, my heart celebrates. You are good. You are good. And with a cry of praise, my heart will proclaim, you are good. You are good. And in the sun or rain, my heart celebrates. You are good. You are good. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. Oh, and I'll sing because
good. You are good to me. Hallelujah. God is good. God is good. Hallelujah. 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 God is good. And all the time, He is good. Hallelujah. Napakasarap pagpuri sa Panginoon. Let's continue to worship the Lord.
Hallelujah. 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 Truly God, you reigns in us, Panginoon. Salamat, Panginoon, ikaw ang naghahari sa amin. Salamat, O God, ikaw ang naghahari sa bawat puso namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong anak na si Jesus na siyang nagtubos sa aming kasalanan. Narito kami, Panginoon, upang papurihan ka. Sambahin ka, O God, at pasalamatan sa lahat-lahat ng meron kami sa aming buhay. Salamat nga, Panginoon, tunay nga, Lord, maghari ka sa bawat isa amin. Maghari ka sa bawat buhay namin, O God. Maghari ka sa bawat ginagawa namin. Maghari ka sa iglesyang ito, Panginoon. At maghari ka sa bansa namin. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, O nga, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bawat sa amin. Tunay nga, Panginoon, sobrang nalulugod ang aming puso dahil kinatagpo mo ang bawat isa. Sa bawat pag-awit namin, pinaramdam mo kung gaano mo kami kamahal. Because, O God, ikaw ang naghahari sa bawat puso namin. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Tunay nga talagang kung ikaw ay nasasabik sa presensya ng Panginoon, ito yung presensya ng ating Panginoon. Sa bawat bigkas, sa bawat awit. Actually, ang presence ng Lord, hindi lamang naman sa pag-aaral ng salita. Sa pag-awit pa lang, mararanasan na natin ang presence ng ating Panginoon. Amen? Kung doon sa Luneta ay nagkakagalakan at naiinip na sa pag-intay, sa pagdating ng Pope, tayo po ay naandito ang ating Panginoon. Hindi natin kailangan maghintay. Kagabi pa lang naando na sila para hintayin ng Pope. Pero tayo mga kapatid, kasama natin ang ating Diyos Ama na nasa langit. Nasa langit siya, pero sa puso natin, naandyan ang ating banal na Espiritu upang manahan at maghari sa bawat isa atin. Amen? Kayo ba ay nagagalak na naranasan yung ating Diyos sa hapong ito? Amen? Diba sobrang kagalakan yung God reigns, God He reigns. Tunay ka, grabe yung presence ng ating Panginoon. Kung nananamin lang natin yung presence niya, alam nyo yung, di ba sabi nga, kung may presence, there is freedom. Kung may presence, there is forgiveness. There is peace, there is love, and there is prosperity. Kung nananamin natin, mga kapatid, yung presensya ng Diyos, hindi natin mararanasan ang kawalan. Hindi natin mararanasan ang kalumbayan. Hindi natin mararanasan ang sakit. Because the mere presence of God is enough for us. Amen. He is sufficient for us. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang ating pong pastora ay nasa Isabela ngayon upang doon siya naman magpahayag ng salita ng Diyos. Parang once a month nandun siya sa kabila nating iglesia sa Isabela. And ako po ay naatasan ng ating pastora na mag-share ngayong hapong ito. Nakakatuwa kaninang umaga, talaga mararanasan mo yung preach ni Pastor Cesar na ang title is Freedom. Yung yung kalayaan na mararamdaman mo sa piling ng Diyos, di ba? Kumbaga kung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, tayo ay malaya na. Amen? Hindi na tayo dapat nahihirapan sa ating buhay. Kung nanamnamin lang natin, sabi ko nga kanina, kung yung presence ng Diyos ay ramdam natin, hindi natin mararanasan ang kawalan. If we seek Him with all our heart, hindi natin, sabi nga, isik mo ang kanyang presensya, isik mo ang righteousness, isik mo ang Panginoon, ang kanyang kaharian, lahat ng hinahanap mo, idadagdag niyan sa'yo. Amen? Today, ang aking isi-share sa'yo, actually, sobrang inspiration yung ginawang message ni Pastora last Sunday, yung The Mandate. Diba tayo naman lahat ay mayroong tagubilin sa atin ng Diyos na gampanan yung mandate na yun. Hindi lang po ang ating mga preacher,
Hindi lang po ang ating mga workers, hindi lang po ang ating mga leaders ang gagampan sa mandate na tinatawag para sa atin. Tayo po ay lahat ay tinawag ng Diyos, hindi ka nakaupo lang dyan para ikaw ay makinig. Tayo po lahat ay tinawag ng Panginoon para ipahayag at ipalaganap ang gospel ng ating Panginoon. Last Sunday, I was inspired by Pastor's message. Actually, it was a call of recommitment, di ba? Kasi lahat naman tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon. Tayo lahat in our own way nagsiserve sa ating Panginoon. Kaya lang minsan, nagkakaroon tayo ng konting palalamig. Nakakaranas tayo ng konting na napunta sa isang comfort zone na parang ayaw mo nang umalis. Kumbaga kung may cell group ka at kayo ay 5 at sa tingin nyo ay ginagampanan naman yung tungkulin na every week nagsiservice pero nawawala na yung fire. Parang kontento na kayo lang yung 5 lang kayo, hindi kayo umaabot. So nawawala yung fire. Kaya sabi ko nga, yung preaching ni Pastor was a call for a recommitment. Kumbaga, muling pagbibigay at pagsusurrender ng buhay natin. Hindi po nagsurrender lang tayo nung naging born again tayo. Pwedeng every now and then nagsusurrender. Kasi may mga bagay tayo sa buhay natin na minsan, tayo pa rin ang nasusunod. Hindi naman tayo totally surrender. Alam niyo ba na ang pinakamahirap na isurrender ay ating bulsa, di ba? Pwedeng sabihin totally committed ka sa Panginoon, pero pagdating sa tithes and offering, medyo, baka kailangan, ito lang muna ibigay ko. So, hindi ka totally surrender. Kaya yung message ni Pastora is, ang dating sa akin is, muli kang papainitin, i-ignite ka ng Panginoon upang yung mandate na pinagkatiwala, ibinibigay sa atin ay bagampanan natin. Kaya, ngayong hapon, yung aking isi-share sa inyo is, para ma-fulfill natin ng mandate, we should submit to God's rule. Ito po yung aking isi-share sa inyo ngayong hapong ito. Di ba, karamihan naman, kaya alam naman natin ang salita ng Diyos, alam natin yung mga teaching dito, hindi naman po yung teaching na nakuha ng mga nag-share ngayon ay kaparehas na nakukuha namin sa nakukuha ninyo. Pare-parehas tayo na napapakinggan every Sunday, di po ba? Hindi exempted yung mga nasa unahan. Baka isipin nyo, yung mga nasa unahan, iba napapakinggan kaysa mga nasa likod. Pare-parehas po tayo na napapakinggan. Kaya hindi tayo exempted na, yung mga mag-share lang yung nasa unahan. Kaming nasa likod, hindi na kayo mag-share sa a-attend lang. Hindi po, lahat po tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Actually, submitting to God's will is basically focusing on our personal development. Kung paano natin ipinamuhay ang salita ng Diyos, paano nag-transform, paano na-renew yung ating isip. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng problema sa pag-share o sa pag-fulfill ng mandate is because wala tayong confident sa ating sarili. Kasi hindi tayo fully surrender. Wala tayong confident na i-share yung goodness na naranasan natin sa ating buhay, yung goodness, yung salvation na meron tayo, kung ano ang meron tayo ngayon. Kaya minsan, ang hirap nating mag-share. Di ba, nahihirapan nating, minsan nga sa isang organization, meron ka palang kapwa Kristiyano, nalalaman mo, so many years pa kasi mapapansin mo ang kanyang gawin, tagong-tago ang pagiging Kristiyano. Hindi nila mailabas ang pagiging Kristiyano kasi hindi sila ganun ka-confident sa kanilang pananampalataya. Kaya yan minsan ang naging problema ng mga kapatiran natin, ng mga Kristiyano, na hindi sila ganun ka-bold mag-share ng word, kaya hindi natin ma-fulfill yung mandate. It's because hindi tayo talaga totally nagsasubmit sa kautusan ng ating Panginoon. Amen? So, ako lang gusto ko lang i-share sa inyo kung paano nag-come up ako sa isang message na ito at kung paano ako sobrang na-inspire sa last Sunday preaching ni Pastora. After that, hearing that word, di ba tinawag tayo nung may altar call ang ating Pastora at lumapit tayo doon. Siguro hindi nyo naranasan kasi wala kayo nung umaga. Pero nung umaga yun, grabe yung presence ng Panginoon. Pumunta po kami dito at totally nag-recommit again kami sa Panginoon. Yung fire, actually, yung fire na yan nasa atin. Nagiging baga lang, nagiging parang maliit lang yung apoy, pero hindi nawawala. At ang makapag-rekindle, ang makapag-ignite muli, ang ating Panginoon, kung willing kang i-ignite iyon ulit ng sayo ng Panginoon.
Kaya sabi ko nga, muling nabuhay yung fire. Kasi last Monday, after hearing the word, last Sunday, sobra akong hindi mapakali. Kaya pagpasok ko nung Monday, tinawag ko yung aking 5 staff. Ako po ay bago pa lang ulit sa aking bagong assignment sa Kanlubang. Meron po akong 5 staff na hindi pa nila ako kilala kung sino ako. So tinawag ko sila ng 8, kasi 8 o'clock ang aming time in. So sabi ko, every 8 o'clock, tinext ko muna sila kasi malalayo yung mga office. Actually, nag-head po ako sa 3 planta na pinag-isa lang, tapos may makanya-kanya akong staff. So tinawag ko, pwede bang every 8 o'clock, bago tayo mag-start, punta kayo dito sa office ko at meron tayo lang 15-minute meeting. So, sumunod sila, sabi ko, actually, ipapakilala ko sa inyo kung sino ako. So, pinakilala ko sa kanila kung sino ako, and sabi ko, how I wish maranasan ninyo itong meron ako. Kaya ngayong umaga, uumpisahan ko kung paano ko nakilala ang ating Panginoon. Shinare ko po ang salita ng Panginoon. Shinare ko kung paano ko nakilala ang Diyos. In a 15-minute meeting namin, na-share ko ang Panginoon at tumanggap sila. Sobra ako naiyak din sila kasi sabi niya, Ma'am, bakit po nakakaiyak yung prayer? So after that meeting, nagtanong na naman sila, kasi gusto ko na mag-deploy kasi marami kaming trabaho, pero hindi sila umalis. Nagtanong sila, Ma'am, bakit po yung short prayer na yun, sobra nakakaiyak? Kasi sabi ko, alam nyo, kaya kayo nagkaroon ng ganyang nararamdaman is because inopen nyo ang puso nyo at tinanggap mo ang ating Panginoon. Alam mo mga kapatid, hindi mahirap mag-share. Lalo na nilagay tayo sa isang place na kung saan meron tayong authority, gamitin po natin yung ating authority. Gamitin natin ang authority natin sa ating mga anak. Gamitin natin yung authority natin sa ating trabaho. Kung tayo man ay nakakataas, gamitin po natin, huwag natin sayangin yung pagkakataon na pwede natin silang dalahin sa ating Diyos. Kasi once in your life, naging ganun din kayo. Once in your life, hindi nyo rin alam kung sino si Kristo. O, alam natin si Kristo. Pag nga sisimba tayo sa Katoliko, alam natin, di ba? Pero hindi natin alam ang totoong relasyon na meron ka kay Kristo. At kaya, mga kapatid, sobrang inspired ako na mag-share. Kaya, alam nyo ba mga kapatid, every day, sila na mismo ang dadating para magkaroon kami ng 15-minute meeting, word devotion, and prayer na ginagawa namin sa grupo. So, sobrang sabi ko nga, Lord, totoo nga na pag kami ang nag-umpisa, sabi niya, di ba, hindi kailanman kanya iiwanan, basta tayuan mo lang. Tayuan mo lang ang kanyang panawagan, ang kanyang mandate sa'yo, hindi kanya pababayaan. And lahat yun, nagpo-flow lang. Hindi mo kailangang mahirapang mag-share, hindi mo kailangang mag-memorize ng mga verses, ipakita mo lang yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, ma-inspired sila sa buhay mo. Amen? And today, I will share to you kung paano totally mag-submit sa ating Panginoon so that we will fulfill the mandate na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Amen? Let's open our Bible to Romans 12, chapter 12, verse 2. Sabi niya, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Alam na natin lahat ito mga kapatid. Lagi na sinasabi natin to na pagka na tayo dapat, hindi na tayo gumagaya sa mundo. Hindi na tayo dapat nagko-conform kung ano ang nangyayari sa mundo, di ba? Sabi, nakakatawa si Alfie, sabi niya, bakit kaya wala nagpo-post sa Facebook na nagpunta kay Pope, nag-abang kay Pope na taga-Rema? Sabi ko, siguro pag may nag-post dyan, sabi ko, baka si Tiny Pastora. Pero di ba, hindi naman natin sinasabing mali, yung ginagawa nila mali. Way of pagpupuri nila yung sa Panginoon sa pamamagitan ni Pope. Di ba? Dumating yung kanila pinakamataas na leader, kaya hindi natin masising ganun sila kasabik na maranasan. Pero kung tutuusin lang, kung alam lang nila ang salita ng Diyos, hindi nila kailangang dumating ng isang tao. Ang Diyos lang sa puso nila, maranasan nila, sapat na. Hindi nila kailangang maghintay ng pagkatagal-tagal na mag-abang doon. May nahulog na kanina sa tulay. Bumagok yung ulo, di ba? Kahapon may natamaan ng scaffolding, namatay yung babae doon sa Tacloban.
Tapos yung jet na, yung private plane na kasunod kila Pope, na ginamit nila Singson, hindi nakaakyat. Nag-slide. So, di ba? So, hindi nila kailangang maranasan yun kung alam lang nila ang salita. At sino ang magpapahayag ng salita na yung bawat isa sa atin. Amen? Milyon-milyon ang naandun sa Luneta. Milyon-milyon ang hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos. Ano ang ginagawa natin? Diba? Mayroon tayong panawagan, mga kapatid. Mayroon tayong panawagan na binigay sa bawat isa sa atin. Kung fulfill lang natin yung band-aid na yan, hindi nila kailangang maghirap. Mararanasan nila ang kagaya ng nararanasan natin. Amen? So kaya sabi ko nga doon sa verse na sinabi natin, hindi natin kailangang gayahin kung ano ang meron ng mundo, but be transformed by the renewing of your mind. Kanina nga yung shinare ni Pastor Cesar, meron sariling paniniwala, personal belief system, PBS. Kasi kahit anong sinishare natin, minsan, dahil meron tayong sariling paniniwala na nakatanim na sa puso, sa isip at puso natin, hindi natin matanggap-tanggap. Kagaya ng pagbibigay, di ba? Sabi nga, alam natin na ang susi para ikaw'y pagpalain, para ikaw'y magkaroon, sa sistema ng Diyos is magbigay. Alam natin na ang sistema ng mundo, para ikaw ay yumaman, magkamkam ka na magkamkam. Pero iba ang sistema ng Diyos. Iba ang sistema ng ating Panginoon. Sa sistema ng Diyos, para kapag palain, ikaw ay magbigay. Sa sistema ng tao, ng mundo, para ikaw ay yumaman, kailangan ka minsan mandaya. Diba? Kailangan ka minsan na manggulang para lang ikaw ay yumaman. Pero hindi, mga kapatid, kung alam mo lang ang katotohanan, at yung katotohanan na yan, ang magpapalaya sa iyo para ikaw ay pagpalain. Hindi mo tatanggihan. Kailanman, hindi mo tatanggihan. Kaya lang minsan, hindi natin maisabuhay. Hindi natin maisagawa dahil meron tayong nakalagay na sa isip na pag ako ay nagbigay, mababawasan ng pera ko. Na pag ako ay nagbigay sa tithes and offerings, yung aking 1,000, nagbigay ako ng 100, 900 na lang, kulang ang panggastos ko sa buong isang linggo. Yun ang nasa isip. At yun ang pinakamahirap sirain sa isip ng isang mananampalataya. Actually, mananampalataya na tayo. Dahil alam mo, ang susi doon, dahil ang kulang doon is hindi siya totally submitted sa ating Panginoon. Hindi sila totally nagsasubmit sa batas at commandment ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba, tayo ay nabubuhay hindi na sa batas. Tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Pero dahil ang biyaya ng Diyos ay nakaangkor pa rin sa mga sinasabi ng Panginoon, hindi natin pwedeng labagin ang salita ng Diyos. Oo, available ang biyaya ng ating Panginoon. Pero dapat, meron tayong pagsunod sa kanyang mga salita. Amen? Di ba sabi niya sa Malakay 3:10, i-prove niyo ako dito. Nagsisinungaling ba ang Diyos? Di ba hindi? Sabi niya, sinungaling ba siya ba ay tao na nagsisinungaling? Hindi. I-prove niyo siya at kung hindi ko kayo